Bakit ba tayo nagsi-spiritual fast? Bakit nga ba mga kapatid? So there are few reasons to do a spiritual fast. Primarily, we fast sa spiritual fast because we want to humble ourselves before the Lord. Sinisik po natin siya, hinahanap natin siya. You're giving up the very basic necessity, which is food. Ang maganda lang po dito mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakaalam nito, the mechanism to survive a fast has already been put in by the Lord sa iyong katawan. Yun po yung una, no? So humility, ina-humble mo yung sarili mo before the Lord. Ikalawa, bakit nga ba tayo nag-spiritual fast? So sa akin kasi ang dami kong gustong hingian ng wisdom from the Lord. So unang-una, idinudulog ko sa Kanya yung aking pamilya. Alam naman po ng karamihan dito na ang aking asawa hindi pa po siya believer. Sa isang household, pag yung asawa ay hindi pa po siya believer ng Panginoong Jesus. Ang hirap po, no? Kasi nga, it's the man that leads the family, ano? Kayo po dyan, na ating mga kababaihan, mga nanay, you are very blessed if your husband already knows the Lord. Pero kung hindi pa po, maganda po itong paalala sa inyo kasi katulad ninyo, naiintindihan ko kayo, ganun din po ang aking sitwasyon. Yung aking anak, ipinagfa-fast ko rin na lang, Lord, grabe talaga ka-gracious yung Lord. Unang araw lang ng fasting ko, sinasagot na ng Panginoon. Grabe talaga si Lord. Sobra siya talagang amazing na hindi mo talaga kayang maarok ng iyong isip yung kanyang kabutihan. So, yun po yung aking primary na pinag-fast. Tapos, pinag-fast ko rin yung sarili ko. Kasi may mga bagay ako na gusto ko pang is-sanctify ng Lord sa akin. Unang-una, I'm nothing without God. Then, I cannot do anything kung wala ang kanyang tulong, kung wala ang kanyang grasya, kung wala ang kanyang pagpapasensya. And so po, ito pong fasting na ginagawa ko is because I recognize that there are certain things in myself that I need help from the Lord na baguhin. Kaya po ako nag-fast kasi I really want to be more Christ-like. Tayo bilang nasa flesh, ang hirap po niyan. Ang daming temptations, tao lang tayo, no? We are so imperfect. And so by fasting mga kapatid, we are asking the Lord for help na baguhin tayo kasi hindi natin yan kakayanin on our own. May mga pinagdarasal po akong mga causes, mga kapatiran who are experiencing oppression from the enemy. Ginugulo sila ng kaaway. So gusto ko po silang ipagdasal. Marami po akong pinagdarasal na mga pangyayari sa mundo. Yun nga yung nangyayari ngayon sa Iran, yung mga Jewish people, mga ganyan po. So marami po yan. Siyempre kasama na din dyan yung mga minamahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Lord, na sana sila po ay makakilala rin sa Panginoon. Napakagaan po talaga ng buhay kang pagkasama mo ang Panginoon. Kahit may mga problema, napakaaliwalas, napakagaan po. And I'm really hoping na lahat kayong nanonood nito, you will get to experience just how wonderful life is with the Lord. Kaya kapatid, ikaw, kung never mo pang ginawa, I really encourage you kapatid, meron ka bang pinagdaraan sa sarili mo, for example, na hindi mo talaga maisuko, gusto mong bumait, pero hindi mo magawa, kailangan mong humingi ng tulong sa Lord. One of the ways to do that is spiritual fasting. Kasi po ang pagbabago kapatid, it really comes from within. It comes first from the renewing of the mind. That is very difficult to do kung wala nga yung tulong ng Lord dyan. So, renewing of the mind, mababago yung puso mo, mababago yung pagkatao mo, and yan po ay magta-translate sa ibang bahagi ng buhay mo. Mababago yung mga relationships mo, mababago yung mga pakikitungo mo sa mga tao sa trabaho, sa mga tao sa negosyo, or sa community. Napakasarap po ng feeling na makakasundo mo yung mga tao at nawawalan ka ng kaguluhan sa buhay. So I really encourage you kapatid, if you've never done spiritual fasting, do not do it with a mind of religiosity. Huwag mo lang gagawin para masabi lang na, ay, nag-fasting ako. Meron kang hinihingi sa Panginoon na something na para sa kanyang glory. When you do spiritual fast, you're actually seeking the Lord's will. It's for God's glory. Kasi hinihiling mo ang kanyang kalooban. Humihingi ka ng wisdom coming from Him para i-direct ka niya sa buhay mo kung ano man yung inilalahad mo sa kanyang paanan.